Hello mga sir! In today's vlog, pag-usapan natin helmets. Pag-usapan natin ano-ano yung mga uri ng helmets na available dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pag-usapan din natin yung mga materyales na ginagamit sa loob ng helmet natin, yung shell, yung mga lining, yung mga comfort padding, yung mga chin strap systems, yung visors, and so on and so forth. Pag-usapan natin, isa-isahin natin at himayin natin lahat ng parts ng helmet. Maghahati tayo ng helmet ngayon mga sir. Tara! Let's go! Matuto tayo today! Yes sir! So dito sa aking mga arsenal ng helmets, so may makikita ko yung iba't ibang brand na ginagamit ko. Meron akong HJC R511, meron akong LS2 Rapid, KYT NFR, NHK GPR Tech, may shifter dito, may Gile, meron akong AGV. Ayan, yan yung mga ginagamit kong helmet. At, yung iba naka-display lang talaga. Ayan, pag-usapan natin yung mga helmet na yan ngayon. So, ang una natin pag-uusapan, yung tinatawag nating mga types of helmet. So, meron tayong tinatawag na half face, meron tayong tinatawag na full face, at meron tayong tinatawag na modular. Yan. So, ano ba yung tinatawag natin na half face? So, actually, meron akong zebra helmet dito. Shoutout pala kay Kuya Alex ng Secret Shop for sponsoring this zebra helmet. Stay tuned pala kayo dito sa video natin at magpapamigay ako ng helmet. Dalawang Gile na helmet, isang zebra na helmet, saka isang shifter na helmet para sa mga subscribers natin na manonood nitong video na to. Regarding sa raffle mechanics, mamaya na lang. Ayan. Ito yung tinatawag natin na modular na helmet. Pero actually, madidiscuss ko yung tatlong klase na yan, gamit lang tong helmet na to. Okay. Pag sinabi nating half face, ganito siya. Ayan, half face lang. So imagine niyo, itong chin na to, wala siya, no? Visor lang yun nandito. So wala kayong proteksyon sa ilong, saka sa chin nyo, kapag kayo ay tumama sa kalsada kasi visor lang yun nandito. So parang ganito, no? Ayan. Ganyan lang ang half face na helmet. Okay? Next is yung full face na helmet naman. Pag sinabi natin full face, ganyan. Yan ang full face na helmet. Meron kang protection sa chin, meron kang visor, at meron kang protection din sa likod. Yan ang full face na helmet. Ngayon, Sir Mel, ano ba yung gamit mo? Ito yung tinatawag na modular na helmet na pwedeng i-combine yung half face, kung gusto nyong magkape, habang nagmo-motor, no? Gusto nyong manigarilyo, mag-vape habang nagmo-motor, pwede siya maging half face, at magbakbaka na kayo ng mga tropa mo, pwede mo siyang ibaba para maging full face. Yan. Ito yung kagandahan ng modular. But, personally, I don't use half face and I don't use modular type of helmet. Lagi lang talaga ako naka full face. Hindi talaga yung nagaganito. Hindi ako fan eh. Personally, that's my opinion. Ayun. So, yun yung tatlong klase ng helmet na mabibili nyo dito sa Pilipinas. Half face, full face, at modular. Yes, sir. Next natin pag-usapan ay yung tinatawag natin na shell material. Yun yung outer na layer ng ating helmet. Meron tayong tinatawag na polycarbonate. So, sa madaling salita, ano yan? Plastic. Pero magandang klase ng plastic yan. Sumunod, meron tayong tinatawag na fiberglass. Tapos sumunod, meron tayong tinatawag na composite. Tapos pang-apat, meron tayong tinatawag na carbon or Kevlar. Actually, itong mga to, mga sir, naka-arrange to from pinakamura papunta sa pinakamahal. Pinakamahinang proteksyon papunta sa pinakamagandang proteksyon. Okay. Yung polycarbonate, mga sir, yan yung mga common na nabibili natin na helmets dito sa Pilipinas na nagre-range from 3,000 to 5,000 pesos. Ano nga ba itsura ng polycarbonate, mga sir? Bilang example, para sa ating vlog para ngayon ay meron tayong Gile helmet dito, sponsored by Casco Market. So, ito yung gagamitin nating example para ma-discuss yung iba't ibang klase ng helmet na available dito sa Philippines. Okay, so, kaya natin ginamit si Gile kasi ito yung mga most common na klase ng helmet na makikita nyo dito sa market ng Philippines. At hinati ko siya sa gitna para maisa-isa natin yung structure
na makikita natin sa mga helmet na mabibili nyo. So ito yung tinatawag natin na polycarbonate shell. So as you can see, this is made up of plastic. Polycarbonate material, mga sir, ay isa sa mga cheapest na implementation ng plastic na pwede natin gamitin sa paggawa ng helmet. Ang only compromise ng polycarbonate plastic, kailangan mo siyang kapalan, katulad nito, makapal siya para maging matibay siya. Yun ang problema sa polycarbonate shell. Kaya in turn, yung mga helmet na mabibili nyo, medyo mabigat talaga sila because of this one. Kakapalan mo yung polycarbonate para mabigyan ka niya ng magandang protection. Yun yung disadvantage ng polycarbonate shell. Medyo mabigat siya, pero para maging safety kayo, kakapalan talaga yung plastic. Ayan. Next is yung tinatawag nating fiberglass. Papakita ko sa inyo ng picture. Yan yung tinatawag natin na fiberglass na klase ng materyales. Usually makikita nyo yan sa mga high-end na helmets like Arai, meron din si Bell. Yan, meron tayo mga fiberglass na helmet. Usually itong mga 2, 3, and 4, ito yung mga helmets na makikita nyo na tag 10,000 plus, minsan 20,000, minsan 30,000. Next is number 3, yung composite. So yung composite, yan naman yung combination ng mga materyales. So ibig sabihin yan, meron kang fiberglass, tapos sometimes meron siyang Kevlar, tapos sometimes meron siyang carbon. Pero hindi full carbon, hindi rin siya full Kevlar. Composite. Ibig sabihin, may mixture ng iba't ibang klase ng materyales. Ang helmet ko rito na composite ay itong HJC Alpha 11. Pag nakita nyo yung material construction nito, pag nakita nyo sa website, this one is made out of composite material. So alam ko, this is made out of fiberglass plus carbon fiber. Carbon fiber reinforced na siya, pero hindi siya full carbon. Okay? At ang magaan to eh. Yun ang kagandahan ng fiberglass, composite, saka yung panghuli, yung tinatawag natin na full carbon. So, yung carbon naman, or yung Kevlar na klase ng material, ito yung pinaka-mahal na klase ng helmet dahil ito ay very, very lightweight. Magaan, tapos matibay, tapos pag nasemplang kayo, hindi siya basta-basta napupudpod or nauubos. Isa rin kasi yun sa mga factors na kailangan nyo i-consider pag bibili kayo ng helmet. Gaano siya katagal bago maubos? Kunyari, sumadsad kayo ng 100 meters. Tapos, naubos agad yung material. Lalabas na ngayon yung tinatawag na parang APS liner niya. Okay, bigyan ko kayo ng example. Meron akong helmet dati na isemplang ko na. This one is AGV K3SV. This one is made out of polycarbonate. Ito. So, ito naman yung tinatawag natin na abrasion, no? So, pag sumemplang ka, syempre magkakaroon ng kamot, no? Magagasgas or sasadsad yung helmet mo in the event of a crash. So, as much as possible, dapat pumili kayo ng helmet na maganda yung abrasion resistance. So, sa apat na yan, ang pinakamagandang abrasion resistance is yung number 3, saka yung number 4. Actually, itong 2, 3, and 4, yan yung mga pinakamaganda ang abrasion resistance. Hindi sila basta-basta napupudpod, unlike ng plastic. Ayun, mga sir, shell material. Okay, so next naman natin pag-usapan yung tinatawag nating sizing. Ano ba ang tamang fitting? Do take note, mga sir, na merong mga helmets na made in US, made in Europe, made in Italy, made in Japan, and so on, made in China, and so on and so forth. So meron kasi talaga tayong tinatawag na Asian size kasi yung ulo natin is different from the head circumference ng ibang lahi. So for example, sa Amerika, mas malalaking tao sila, so yung bungo nila, yung bone structure nila is mas malaki as compared sa atin. Kaya pag bumili nga kayo ng helmet sa ibang bansa, mapapansin nyo na ang laki talaga ng shell as compared sa mga helmet na nabibili dito sa Pilipinas. Bakit natin i-consider yung sizing sa pagpili ng helmet? Kasi pag di tama yung helmet size mo para sa'yo, baka yung sizing pa na yun ang makapatay sa'yo. Paano ko nasabi yun? Ganito. Sa lahat ng helmets na nandito sa aking likod, itong Alpha 11 ko, yung pinakamaganda yung sizing sa akin. Ang size ko para sa Alpha 11 is XL to eh. If I'm not mistaken, this one is XL. Though walang nakalagay, pero yun, XL siya. Papakita ko sa inyo yung itsura ng mukha ko pag nakakabit siya. Okay, so mapapansin nyo,
snug fit siya sa akin, pero actually hindi siya super snug. Kasi hindi talaga ako namimili ng super snug kasi hindi naman ako nagkakarera. Some motorcycle riders or some helmet experts will tell you that dapat snug na snug talaga siya. Pero ako, I don't recommend that dahil hindi siya comfortable para sa city driving kung pang araw-araw mo siyang gagamitin. Dahil alam niyo naman ang Pilipinas, hindi siya ganun kalamig as compared to other countries. Pero pag gagamitin mo siya for racing, para talaga sa safety mo, mas maganda talaga yung super snug. Para pala sa kaalaman ng iba, pag sinabing snug, yung talagang siksik na siksik yung pisngi mo sa loob. Tapos, pag mamimili ka ng helmet, suotin mo siya. Okay? Huwag kayong papayag na bibili kayo ng helmet na hindi mo siya masusuot. Dapat kasi maramdaman mo dito sa iyong noo, dito sa iyong batok, dito sa iyong mga tenga, kung sumasakit yung mga parts na nabanggit ko habang suot mo yung helmet. Ang gawin mo, suotin mo yung helmet, ikot-ikot ka dun sa shop for 5 minutes to 10 minutes, tapos pakiramdaman mo lang yung sarili mo kung nahihilo ka or merong part ng ulo mo na nadidiinan, sumasakit. Most probably, baka hindi tama yung size na yon para sa'yo. Okay? Pangalawa, ang gawin mo is, tumingin ka ng ganito, yung mabilis na kaliwa kanan. Tingnan mo kung naiiwan yung helmet sa mukha mo. Okay? Kung ang nangyari is parang may lag, no? Kasi ibig sabihin nun, merong gap yung foam na to dun sa iyong pisngi. Kaya may delay yung helmet mo, no? Parang hinahabol ka ng helmet mo. Dapat, kung tumingin ka sa kaliwa, yung helmet mo susunod dun. Pag tumingin ka sa kanan, kasunod na yung helmet mo. Ayaw kasi natin mangyari na pag sumemplang tayo, is yung helmet natin yung babali sa ating leeg. So, yun yung purpose kung bakit tayo pinapili ng tamang sizing. May epekto sa comfortability, may epekto rin sa safety natin. Yun. Yes, sir. Next natin pag-usapan, yung tinatawag natin na impact absorbing liner. Usually, sa lahat naman ng helmet, sa halos lahat ng standard helmet, ginagamit nila itong tinatawag na EPS lining. Okay? Pag sinabi natin EPS, that's expanded polystyrene. Pag sinabi natin polystyrene, ito yung alam natin na tinatawag natin na common as styrofoam. Pero pag sinabi natin expanded polystyrene, ito yung mga klase ng foam, okay, or styrofoam na ginagamit talaga for impact protection. Hindi katulad ng styrofoam na ginagamit natin pambili ng mga isda, okay, yung pinaglalagyan natin ng isda, ng karne, kapag namamalengke tayo. So, ito yung impact absorbing liner ng Gile helmet. So, makikita nyo, EPS lining to. Expanded polystyrene. Ayan. Kasi yung mabibili yung helmet sa mga bangketa na nabibili sa Quiapo and whatsoever, I don't wanna drop any brand names. Ang ginagamit is yung regular styrofoam na ginagamit ng mga bata, yung pinangkukudkudkudkud, tapos nagbibilog-bilog. Okay? Itong ganito pong EPS is made to absorb impacts. Ayan. Nice job, Gile. Pang-apat na pag-uusapan natin ay yung tinatawag natin na comfort padding. Yun yung mga tela na nag-a-absorb or nag-wick away, no? Yung iba kasing magandang klase talaga ng helmet. Imbes na i-absorb yung pawis natin, parang meron siya mga antibacterial protection para hindi bumaho yung helmet. So, ang tawag natin doon is yung comfort padding system ng mga helmet natin. So, yun. Comfort padding. So, pag sinabi nating padding, as much as possible, dapat removable siya. Kasi kahit anong mangyari, kahit nasabihin yung antibacterial yan or what, babaho at babaho yan. Kaya, dapat removable siya. Pangalawa, availability. Dapat yung bibilin yung helmet, kapag nasira na or numipis na yung foam, as much as possible, dapat available dun sa shop yung helmet foam na yon para hindi na kayo bibili ng panibagong helmet. Kahit foam lang, pwede mo siyang palitan kapag sobrang baho niya na talaga. Ayan. So, kuha tayo ng sample ng Gile helmet. Papakita ko sa inyo yung kanyang removability. Saka alam ko talaga available to, yung mga comfort paddings niya, kay Casco Market. Tara, wait lang. Ano ba yung... Ito. So, yung sample na helmet na pinapakita ko kaninang nabiyak, or biniyak pala kanina,
is ito. Ito yung itsura niya. This is the Gile GTS version 1. Marami na itong colors available. Merong kasama na siyang visor na ganito. Tapos meron siyang clear. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong visor. But this one is smoke. Tapos, ayan. Yan yung itsura niya. Meron na siyang kasamang spoiler dun sa box. Ayan. Side, back, and the front. Available to kay Casco Market. So anyway, let's go and talk about the comfort padding. So pag sinabi natin comfort padding, dapat, ano sabi ko kanina, dapat removable siya. So makikita nyo dito mga sir, meron siyang tinatawag na emergency release. Pag kunwari nag-crash kayo, pwede nyong hilahin actually yan dito pag maglalaba lang kayo, or pwede nyong hilahin dito kung nagmamadali kayong tanggalin siya. Oh. Kunyari, nasemp lang yung tropa. Paano mo tatanggalin yung helmet? Masikip na masikip sa kanya. Pwede mo siyang hilahin dito. So, 1, 2, 3. Yan. Ay, sorry. Nakalock pala siya. Ayan. So, natanggal mo na yung isa. Ganun din yung kabila. 1, 2, 3. Ayan. Natanggal mo na rin yung pangalawang cheek pad niya. Ito yung tinatawag natin na cheek pad. Tapos, meron pa siya sa loob. Meron ako sample dito. Para hindi ko natanggalin ito nga sa'yo. Isa. So, ito yung kanyang para sa ulo. Ayan. So, ito yung kanyang comfort padding para sa Gile GTS version 1. Next, availability. So, yun nga. Kapag bumili kayo ng helmet, tanong nyo dun sa pagbibilan nyo kung sakaling mapudpod, numipis yung foam, yung mga paddings, mabaho na yung paddings, di na kaya sa laba, dapat available yung mga comfort paddings ng inyong helmet na mabibili. Next natin pag-uusapan is yung visor. Pag sinabing visor, dapat anti-scratch siya. So, most commonly talaga, magagasgasan at magagasgasan naman talaga yung visor na yan. Pero dapat kasi, meron man lang level of anti-scratch technology yung visor para yung mga simpleng mga insekto na tumatama sa helmet mo, yung mga buhangin, yung mga maliliit na bato, kaya niyang i-withstand at hindi magagasgasan yung visor natin. Most often, yung mga helmets na mabibili nyo, from 3,000 pataas, yung mga helmet na yan, meron ng anti-scratch technology. Pero hindi talaga siya scratch-proof. Wala kasing helmet na ganun na scratch-proof talaga yung visor. Pero magagasgasan at magagasgasan pa rin yan due to wear and tear, no? Pangalawa, tingnan nyo kung meron siyang available or kasamang tinted visor. Ayan. So, yung tinted visor, para yan sa pag, kunyari, mag-ride kayo ng umaga hanggang tanghali, meron sana kayong smoke lens na kasama dun sa kit or kasama dun sa inyong bibili na helmet. Si Gile, pag binili nyo siya, may kasama na siyang smoke lens, ito. Tapos, meron din siyang kasamang clear lens. Actually, yung naka-attach dito sa color blue is the clear lens eh. Wait lang, tanggalin ko lang itong... Ayan o. Clear lens yan. Pangatlo, pero ito optional lang naman talaga, is kung meron siyang double o yung tinatawag natin na flip-up visor. Sa Pilipinas kasi ang tawag natin dyan is yung double visor eh. Itong GTS version 1, mga sir, may kasama na siyang double visor. So ito yung kanyang knob. Makikita nyo. Ayan. Nasa loob. Do take note na merong disadvantage yan. Yung double visor na yan. Sir Romel, ano yun? Tingnan nyo mapakita ko sa inyo. Kapag double visor ang inyong helmet, yung EPS lining niya, mapapansin nyo dito mga sir, na merong kulang na portion. Okay? Yun nandito sa noo. So ito yung harap, ito yung inner niya. So itong part na to, kaya bawas yan, kaya hindi umabot dito yung phone, para yan dito sa flip up na visor. Para pag nakatago yung visor, may paglalagyan dun sa foam. Ayan. Dun nagtatago yung visor natin. So, yan lang yung disadvantage ng double visor. Nabawasan ng protection yung para sa noo na area natin. Kasi dun nagtatago yung flip-up visor. Yes, sir. Next naman, ay yung tinatawag natin na chin strap
or mas kilala sa tinatawag natin na retention system. Meron tayong dalawang klase niyan eh. Meron tayong tinatawag na quick release, tapos meron tayong tinatawag na double D. So pag sinabi natin quick release, ganito lang siya mga sir. So ito yung female, ito naman yung male. Gagawin mo lang, papasok mo to dun sa loob. Then, nakasecure na siya. Yan yung tinatawag natin na quick release. Pero hindi ito, kasi ito yung pinaka-safe na klase ng retention system. Para sa racing pero pag daily, depende kasi kung daily 200 ang takbo mo o daily 300 kilometers per hour ang takbo mo. No? Ang i-recommend ko sa iyo yung tinatawag na double D-ring, yung ginagamit talaga sa karera. So, yung double D-ring, ganito. So, sa double D, ito yung strap natin. Ito yung D. Pasok mo muna yung strap dun sa loob ng dalawang D. Then, ibalik mo siya dun sa susunod na D. Tapos, meron siyang parang button dito para i-lock into place dun sa helmet. Okay? So, magiging secure na yung helmet nyo. Ito yung double D-ring. Ito talaga yung standard na ginagamit sa karera. Double D-ring. Next na kailangan nyo i-consider, syempre, is yung tinatawag natin na weight. Syempre, meron tayong mga lightweight na helmet, meron din talagang mabibigat. Kung gusto nyong balikan yung number 1 kanina, yung polycarbonate na klase ng helmet, isa siya sa mga pinakamabigat na helmet. Kasi nga, kailangan mong kapalan yung plastic para maging impact-absorbing outer shell siya. Okay? Yung carbon, fiberglass, saka yung mga composite, yun yung mga klase ng helmet na magagaan talaga. Pero, nagagawa pa rin nila yung purpose nila sa impact absorption. It's because of those materials na ginagamit. Lightweight, pero matibay. Tapos, abrasion resistant pa. So, ang gagawin ko mga sir, itatry kong i-compare yung mga helmet ko dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga mabibigat, magagaan, pati yung mga klase kung polycarbonate siya. Pero actually, nag-iisa lang naman yung composite ko dito. Ito lang talaga yung composite ko dito, yung HJC. The rest are polycarbonate. Testing natin. So, unahin muna natin tong Gile GTS version 1. So, ayan, nakasulat dito, 1,477.78. Ayan, so, magaan na to actually para sa isang helmet, no? Very good. Saka magaan talaga siya. Magaan siyang hawakan. Nice. Next naman natin, tong HJC Alpha 11 ko. Composite material. Ayan, so makikita nyo dito, 1,452. Yun, onti lang yung diferensya niya rito kay Gile. Shout out. Next naman natin is LS2 Rapid. So, yan, nakasulat dito, 1,530. Okay. Pero actually, meron akong communicator dito eh. Anyway, 1,530. This is polycarbonate shell. Nagamit ko to sa Ironman eh. Yun yung ginamit ko sa Ironman 2020. I have here the KYT 1,565. This is also polycarbonate shell. AGV K3SV 1,674. Yan. Kasama na siguro yung mga pawis ko dyan. Kaya bumigat to. This is also polycarbonate shell. I also have this one. Ito mabigat talaga to, yung NHK. Ito eh. Bang! Ayan, no? 1,820 grams. Pero may nakalagay kasi akong GoPro na mic adapter dito. Pero, syempre, ito medyo 50 grams lang naman to. So, siguro mga 1,700 grams itong helmet na to. This is also polycarbonate shell. Medyo mabigat siyang hawakan ng isang kamay. I also have this one, shifter. Ayan, 1,569 grams. Yan. Wala na akong iba. Polycarbonate din to. So, that's it. Bakit natin pag-uusapan yung weight? Dahil kung kayo ay di sanay sa mabigat, meron kayong problema sa leeg, no, mabilis kayong magkaroon ng neck strain, ng stiff neck, definitely you have to buy a helmet na magaan para hindi kayo magkaroon ng injury sa inyong leeg.
Yung prolong kasi yung matagal na paggamit ng helmet na mabibigat, magkakaroon kayo ng parang masakit sa leeg kasi mabigat siya. Pero kung sanay kayo sa mabibigat na helmet, maaaring dahil gusto mo yung brand na yon, maaaring dahil gusto mo yung decal, yung paint, that's up to you. Kanya-kanya talaga ng trip yan eh. Meron kasing gusto yung brand na yon, kaya yun yung pinipili nila yung helmet kahit mabigat. Pero it doesn't necessarily mean na magaan yung helmet, matibay siya. Or mabigat yung helmet, matibay siya. Tignan nyo palagi yung helmet construction, kung siya ba ay polycarbonate, kung yung kanyang lining is EPS lining, and so on and so forth. Tapos meron tayong tinatawag na mga certification. Pag-usapan natin yung next. So, pag-usapan naman natin yung tinatawag natin na helmet certification. So, dito sa Philippines, ang common na nakikita natin dito ay unang-una yung DOT. Tapos, meron tayo yung ECE. Sa mga mas high-end, they have Snell. Then, meron tayong Sharp. Okay. Usually, itong Snell sa Sharp, pag nakita nyo yan sa helmet, huwag na kayong magdalawang isip. Maganda talaga tong Snell sa Sharp, pero hindi nyo to makikita sa lower end na mga brand ng helmets or yung mga lower price. Kung ang budget nyo 3,000 to 5,000 or 3,000 to 7,000, wala kayong makikitang helmet halos na merong Snell sa Sharp rating. So mag-focus tayo sa DOT saka sa ECE. Yung DOT kasi, ito yung pinaka-simple na klase ng helmet testing na medyo madaling kumuha ng ganitong certification. Yung pangalawa naman, ito yung mas rigorous. Sa Tagalog, mas mausisa, mas maraming pinagdadaanan kaysa sa DOT. So, paano nyo malalaman na may ECE certification yung isang helmet? Yung ECE, may nakasulat na sticker yan sa likod ng helmet. Meron siyang maliit na sticker dun sa likod. Or, titignan nyo yung website. So, for example, si NHK, merong website yan. Si AGV, merong website yan. Si KYT, may website yan. Si HJC, merong website yan regarding dun sa ECE certification nila. So, it's one way for you to check yung mga nakasulat na sticker kung totoo ba siya or hindi. Okay? I would suggest to go for an ECE certified na helmet as compared sa DOT kasi mas mataas talaga yung ECE, mas meticuloso, mas mausisa, mas madaming procedures na pinagdadaanan yung isang crash helmet before siya lumabas sa commercial. Tapos, pangalawa, tingnan nyo yung website ng helmet na bibili nyo kung nag-i-exist yung ECE certification dun sa website nila. So, yan mga sir, sana naiintindihan nyo. Yung Snell sa Sharp, yan, hindi napipeke talaga yan, no? So, tingnan nyo yung Shoei, yung Arai, yung mga yan, kung hindi Snell certified, mga Sharp certified na helmet sila. Yun, mga sir. Last but not the least is yung tinatawag natin na aerodynamics. Or sabihin natin airflow para mas madaling intindihan. Airflow is titignan nyo yung helmet shape. Pag sinabing helmet shape, for example, kayo yung tipo ng kumakarera, yung tawag nun, mga kaibigan ko pag nagkakarera sila, umi-aero, no? Yung nakaganito. So, titignan nyo kung magko-conform yung helmet shape dun sa bibilin yung motor. Kasi baka mamaya sobrang laki ng helmet nyo, hindi nyo siya maitago pag gusto nyo umero, no? Gusto nyo mag-tuck in. So, pangalawa, syempre yung helmet shape, may effect kasi yan kapag nasa expressway tayo, kapag naka-big bike kayo, the more na mas malapad yung helmet nyo, kapag tinamaan tayo ng helmet pag tinamaan tayo ng hangin pala sa expressway, medyo mapapaatras yung leeg mo kasi nga malaki yung nasasakupan ng hangin, yung nababangga ng hangin sa ating mga muka. So, merong effect yung shape ng helmet doon sa pag-traverse natin sa kalsada. Pangalawa, yung tinatawag natin na vents. Yung mga helmet vents, yung mga ganito ba? Okay. Make sure na yung mga helmet vents na yan, gumagana talaga. Paano nyo malalaman na gumagana? Yan. So, ito yung papasok. Dito yan lalabas sa likod ng spoiler na to. Paano nyo malalaman na gumagana siya? Pag binuksan mo yung vent na yun, dapat may papasok talagang hangin na mararamdaman mo
dun sa iyong ulo. Kung gusto mo naman, tanggalin mo yung mga comfort lining o yung mga comfort pads, dapat yung mismong EPS liner, yung styrofoam, meron siyang butas. Parang ganito, no? Ayan. Ito si Gilay GTS version 1. Yung vents niya, hindi peke. Kasi may mga helmet na ganun eh. May vent nga, pero wala namang butas yung EPS liner. So, ito mga sir, oh. Butas siya. Ayan. Tapos meron din sa likuran. So ito yung para sa spoiler, ito yung para sa vent sa harapan. So pag binuksan mo yung vent na yun sa taas, dito papasok yung hangin to cool down your forehead. Tapos dito naman siya mag-e-exit sa likuran na yan. So sa mga sir natin dyan na naka helmet, mga bago nyong helmet, check nyo yung styrofoam ng helmet nyo kung meron siya mga butas. Kapag wala, ibig sabihin nun, design lang yung vent ng helmet ninyo. So, yan na. Last but not the least, wind noise. So, lalabas tayo mga sir. Pakita ko sa inyo kung ano ba dapat yung mga ma-check yung wind noise kapag tumatakbo tayo sa motor. Tara, labas tayo! Woo! Yan! Sarap magmotor naulan na. Ganda ng secondary visor. Napiyok pa ang putik. Testingin natin yung wind noise. 60 kilometers per hour. Definitely there is, no? Itong Gilay GTS version 1, meron siyang ingay. Testingin pa ulit natin. Yeah, but the wind noise is tolerable. Sa mga lower tier helmets kasi, yung mga lower price helmets, when it starts at 3,000 to 5,000, meron talaga sila mga wind noise, and it usually starts at 60, 70 to 80 kilometers per hour. Okay, hindi mawawala yan, palaging meron. Kasi cheap helmets, they always sacrifice something para maging cheap sila. Hindi naman pwede na mag-expect ka ng high-end performance para naman sa binayad mo na kakarampot lang. Pero alam niyo naman, pag daily lang naman, hindi naman kailangan gumastos ng ganun kalaki. And dito naman sa Metro Manila, napakadalang mo makapagpatakbo ng 60, 70, 80, lalo na kung nandito ka sa EDSA, Commonwealth, and so on and so forth. So wind noise, if it's an issue for you, lalo na pag nag-expressway kayo, you have to consider yung wind noise ng isang helmet. Okay? Doon na tayo sa raffle mechanics, mga sir. Paano kayo mananalo ng helmet? Meron akong 3 helmet na ipamimigay. Ito, suot ko, papamigay ko sa inyo. Wala pa namang 5 minutes na nagamit ko to. Tinesting ko lang. Then, meron pa yung shifter, yung kanina. Okay, yan yung picture. Then, we also have this Zebra, yung modular kanina, ipapamigay ko din sa inyo. How to join? All you have to do is to share this video on your Facebook timeline. Tapos, tag 3 of your friends. Okay? Ganun lang yung gagawin mo. Tapos, mag-hashtag ka lang ng hashtag helmet giveaway, hashtag Sir Mel, saka hashtag thank you sa helmet tips. Yon! Very simple lang mga sir. Hindi nyo kailangan mag-like, share, subscribe. Ayun, final thoughts lang tayo mga sir. You know what they say, merong kasabihan na you always get what you pay for. Kung ano yung kaya mong bayaran, yun ang makukuha mo. Huwag tayo palaging nag-expect ng mataas kung ito lang naman talaga yung budget natin. Though, marami namang quality brands dyan na hindi ganun talaga kamahal. You don't have to spend a lot of money to get quality. Meron talagang, kumbaga, ang term natin is bang for the buck. Okay? Ayan! Sana may natutunan kayo today. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. Till next vlog. Yes sir. Bye-bye!